It was July 1892. Rizal had been exiled to Dapitan, and our hopes for peaceful reforms faded with him. That night, in a small house in Tondo, a few brave men gathered. There, the seeds of the Katipunan were sown. Mga kapatid, matagal na tayong umasa sa mga reforma ng mga Kastila. Ngunit anong ibinigay nila? Tanikala, buwis, pang-aapi. Si Rizal na ating pag-asa ay nasa dapitan, malayo sa kanyang kababayan. Ano pa ang hinihintay natin? Ngunit Andres, kulang tayo sa armas. Wala tayong kanyon o baril. Paano natin harapin ang buong sandata? Tama si Plata, Andres. Kung tayo'y magmamadali, baka tayo mapuksa agad. Kailangang mag-ingat ang ating mga hakbang. Hindi tayo lalaban para sa sandata. Lalaban tayo para sa bayan. Ang ating lakas ay nasa damdamin ng ating mga kababayan. Kung tayo maghihintay pa, lalo lamang silang magdurusa. Kung ganon, pumunta tayo ng isang kapatiran. Isang samahan na lihim ngunit matatag. Higit sa lahat, magiging bukas ito para sa lahat ng magagawa, magsasaka, kabataan, at kahit sino mang may dugong makabayan. I was not yet present that night, but the fire that was lit reached every Filipino heart. The Katipunan was not made of wealth, nor of weapons, but of courage and of a dream. Kung ganon, kailangan natin ng pangalan, isang pangalan na tatatak sa ating kasaysayan. Kataas-taasang, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan. Sa ilalim nito, ipapanganak ang isang bansang malaya. Nangangako ako, kahit buhay ko ang kapalit, ipaglalaban ko ang kalayaan. Nangangako ako na iingatan ng ating lihim at ilalaan ang sarili para sa bayan. Nangangako ako na hindi susuko hanggang sa makamtan ang minimiting paglaya. At ako, Andres Bonifacio, nangangakong itataya ang lahat. Dugo, pawis at buhay para sa inang bayan. From that small gathering in 1892, the Katipunan grew like fire spreading through dry grass. By 1896, thousands has warmed themselves to the course. They were peasants, workers, students, women, and men, all bound by one dream, freedom. Ngayong araw, isinumpa ang iyong buhay sa Katipunan. Handa ka bang ipaglaban ng bayan kahit kapalit nito ay inyong dugo? Opo, handa po ako. Tanda ng iyong dugo. Ika'y isa na sa ating kapatiran. Kartilya ng Katipunan. Ito ang magiging gabay ng bawat anak ng bayan. Hindi lang ito digmaan ng sandata, kundi ng dangal at aral. Though Emilio Jacinto's words, the Cartilla thought discipline, equality, and love of country. It reached workers in factories, farmers in the field, even women who become messenger and caretakers of our secrets. Huwag mong kalimutan, ipasa mo ito sa kapatid na Juan bago lumubog ang araw. Huwag kang mag-alala, ang mga babae ay handa rin makipaglaban. The Katipunan was not only of men, women too, become the lifeblood of our cause. Without them, our secrets would never have survived. Kung sakaling magtawagin tayo,
handa akong isuko ang aking tako. Ang aking lakas sa Republika. Hindi na tayo magtatagal sa ilalim ng kanilang mga kamay. Sidoro, bakit parang balisa ka? Ate, araw-araw kong iniisip, paano kung madiskubre tayo? Lahat ng kasama natin, pati pamilya natin, mapapahamak. Ngunit hindi ba ang katipunan ay para sa bayan? Bakit ka nanginginig? Oo, para sa bayan. Pero anong silbi ng bayan kung tayo na may mauubos? Sidoro, huwag mong sabihin isusumbong mo ang katipunan. Wala na akong magagawa. Mas mabuti ng maagapan kaysa mamatay tayong lahat. Senyor, may lihim na kapatiran sa Maynila. Katipunan ang tawag sa kanila. Lihim sila nakikita, nanunumpa sa dugo at ginagamit ang aming imprinta para mapalaganap ng kasulatan. Ang lihim na samahan laban sa corona? Alam mo ba ang iyong sinasabi? Totoo, senyor. Alam ko ang panganib. Ngunit kung hindi natin ito maagapan, tayo na lamunin ng revolusyon. Sa ngalan ng hari, lahat kayo inaaresto. Supremo ang hinanap nyo, hindi kami. Wala kaming kasalanan. Rebelde kayo lahat! Sahin ninyo ito! Kalayaan! Yan ang katibayan ng inyong mga kasalanan! Huwag ninyong lapasanganin ang aming kalayaan! Mapayat kayo! Takpin nyo! Senyor, ang aking anak, isa lamang siyang manggagawa. Isa kang lapastangan! Lahat ng Pilipino ay rebelde! Aray, senyor! Oh, anong nangyari sa'yo? Nadiskubre na lang ang katipunan. Patay tayo. Hindi, kaibigan. Kung nadiskubre man sila, mas lalo tayong lalaban. Those taken were beaten, imprisoned, tortured into false confessions. Many who had never seen the Katipunan were accused. Fear reigned over Manila. The betrayal spread like fire. May taksil sa ating hanay. Nadiskubre na tayo. Kung hindi tayo kikilos ngayon, tayo mapuputol isa-isa na parang kawayan. Ngunit, Supremo, wala tayong sapat na armas. Kung makipaglaban tayo ngayon, para lang tayong mga tupang iharap sa leon. Plata, isipin mo, araw-araw dinadakip at pinapahirapan ng ating mga kababayan. Sa bawat pag-atras, mas marami ang namamatay.
Tama ang Supremo. Kung mamatay man tayo, mas mabuting sa laban kaysa sa pilitan. Pupunta tayo sa Pugad Lawin. Doon natin pagpapasyahan ng lahat. The betrayal forced our hand. Bonifacio called for a great assembly at Balintawak, at the house of Juan Ramos, son of the brave Melchora Aquino. Mga kapatid, natuklasan na tayo ng mga Kastila. May mga dinakip na kagabi. Kung gayon, wala na tayong ibang landas kundi ang lumaban. Ngunit, may sapat ba tayong mga armas? Sa tinig pa lamang ng kanilang mga kanyon, wala na tayong laban. Nandito na ang Supremo. Mabuhay ang Supremo! Mabuhay! Mabuhay ang Supremo! Mabuhay! Mga kapatid, dumating na ang sandali ng ating kapalaran. Ang ating lihim ay natuklasan. Ang ating mga kapatid ay dinadakip at pinapahirapan. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Supremo, nakikiusap ako. Huwag tayong magpadalos-dalos. Wala pa tayong sapat na baril. Kung makikipaglaban tayo ngayon, tayo masusupil agad. Plata, sa bawat araw na tayo nag-aatubili, mas marami ang nalalagas sa atin. Ang himagsika na hindi lamang armas na kasalalay, kundi sa pagkakaisa at lakas ng loob. Kung mamamatay man lang tayo, mas mabuti pang mamatay ng may dangal kaysa sa maghintay ng unti-unting pagkawasak. Ngunit, paano ang ating mga pamilya? Paano kung gantihan sila ng mga Kastila? Mga kapatid, huwag tayong matakot sa kukulangan ng armas. Ang ating tunay na sandata ay nasa ating puso at panananalig na tayo'y pagtanggol ng Diyos at ng inang bayan. That day in Balintawak, hundreds of Katipuneros, leaders and common men alike, debated whether we were ready. Some argued we had no arms. Others believed delay meant death. Bonifacio's voice thundered among us, uniting the fearful and the brave. The seed of the revolution was no longer an idea. It was now an heartbeat. Kung gayon, ito ang pasya ng bayan. Sa lalong madaling panahon, ay maghihimagsik tayo laban sa Espanya. Tama ang inyong mga iniisip. Ngunit sa bawat araw nating hinihintay, mas maraming mga kapatid natin ang pinapahirapan at dinadakip. Ang pag-asa ay hindi lamang dumadating sa mga nag-aantay, kundi sa mga kumikilos. Ngunit gaano pa katagal hanggang tayo ay maubos? Kung mamamatay man lang tayo, mas mabuti pang sa digmaan kaysa sa piitan ng mga Kastila. Ang puso ng bayan ay gising na. Ang apoy ng revolusyon ay hindi na mapipigil. Ang tanong, sasabay ba tayo o matatakot na lang tayo? Mga kapatid, ang tanong ay hindi kung tayo may sapat na armas, kundi kung tayo may sapat na tapang. Ano ang silbi ng ating buhay kung ito'y nakatali pa rin sa tanikala ng mga Kastila? Kung ngayon tayo lalaban, maaari tayong mamatay, ngunit may dangal. Kung maghihintay tayo, ay mamamatay din tayo, ngunit alipin pa rin. Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! 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 Mabuhay ang Kalayaan! Mabuhay! Tandaan mo, ang kinabukasan ng mga sumusunod na henerasyon ay bahagi nating responsibilidad. Tayo ang nauna, tayo ang may lakas. Tayo ang may kakayahang lumaban, tayo ang makapagbigay ng kapayapaan. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Andres. Bilang ina ng Katipunan, pinaubaya ko sa iyo ang desisyon. Marami na ang nabiktima ang mga Espanya. At mas marami pa ang mamamatay kapag hindi natin pinigilan ito. Sa labang ito, isusugal natin ang ating buhay sa panganib.
Ilang araw mula ngayon, sa gabi na 29, sisimulan natin ang revolusyon. Mga kapatid, ngayon, kapakita natin sa Espanya na hindi tayo takot. Labas ang iyong mga sedula at punigil